pagkahilo, pananakit ng tiyan, at panghihina. Ilan sa mga sintomas ng pagkalason, papaano ba maiiwasan para hindi humantong sa kamatayan? Ganito raw ang naranasan ng magpinsang sina Ellery, 2 taong gulang, at William, 7 taong gulang. Si Ellery, sa sobrang panghihina, nawala ng malay at tuluyang binawian ng buhay. Nagpulap siya, pero nung binalikan, wala na, nanigas. Nagkalaway-laway na daw siya. Nangitim na yung bibig. Ang suspetsa ng kanilang mga ina, ang dahilan ng pagkalaso ng mga bata, ang ininom na tubig. Pero ang mga bata, may iba raw kwento. Ang itinuturong dahilan ng kanilang pagkalason, ang halamang ito na kung tawagin ay wild grass. Mahigit 1 linggo nang nakaburol ang anak ni Jessica na si Ellery, 2 taong gulang. October 1 nang makaramdam ito at ang kanyang 7 taong gulang na pinsan na si William ng pagkahilo at panghihina. Nung araw kasi yun, umalis kami, tumawag yung hipag ko. Nung pagkatawag niya, nanginginig yung boses niya, sinabi na umuwi ka agad kami kasi yung mga bata nagkandahilo-hilo raw. Isinugod sa ospital sina Ellery at William. Dead on arrival si Ellery. Masakit po, mabigat. Hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo nung nakita mo yung anak mong ganun na pangyayari. Bigla-bigla kasi. Nakaligtas man si William, hinang-hina naman daw ang bata. Nangihina, nagsusuka, pikit ang mata, tapos talagang tamlay, talagang alam mo yung parang yung kapas, alam mo yung kapas, parang yun, lambot na lambot po siya. Ayon sa doktor na sumuri kay William, nakaranas ng pagkalason sa nakain o nainom ang bata. Ang suspetsa ng ina, ang posibleng dahilan, ang tubig na ininom nito. Umuwi dito sa bahay, uminom, yun nga daw. Ayon sa mga eksperto, karaniwan ang food poisoning kung saan kontaminado ang pagkain marahil dahil sa hindi wastong paghahanda o pag-iimbak nito. Kung titignan naman natin, depende kasi kung anong klaseng food poisoning ang pwede kasing mangyari sa isang tao. Pwede kasing chemical, pwede kasing food, no? Kung food naman ito, kailangan titignan natin kung contaminated ba yung food na kakainin natin. Kung may mga chemicals din na naka-expose sa ating mga bahay, no? Lalo na sa household natin, na pwede kasing ma-reach ng mga children or kahit sino, no? Na pwede kasi nating ma-ingest ito at pwede kasing ito magkaroon ng reaction sa ating katawan or ito yung tinatawag na pagkalason. Kapag nalason daw ang isang tao, ang madalas na sintomas, pagkahilo, pananakit ng tiyan, lagnat at pagtatae. May mga simptomas din na nakikita sa mga taong mga nalalason, no? Sabihin natin yung importante, minsan nagkakaroon talaga yung pagsusuka, nahihilo, at syempre yung panghihina, no? And then andun talaga yung minsan nagkakaroon din ng high-grade fever na kailangan din natin bantayan din kasi syempre once na tataas yung mga yung mga simptomas na ganito at nagkakaroon na talaga ng manifestation, syempre pwede talagang maapekto sa kanilang katawan. Nagkakaroon din ng loss of consciousness, no? Kaya tinitignan din talaga natin once kasi na nagkaroon talaga ng nawala ng malay, it may lead to death kasi yon. Pero ayon sa City Health Office ng San Carlos City, Pangasinan, dumaan sa buwan ng pagsusuri ang ininom na tubig ng mga bata galing sa water refilling station. Upon initial investigation po, we found out na ang water refilling na pinakukuhanan nila ng tubig is pumasa naman po sa water test po. Including po yun yung bacteriological at saka microbiological test po ng water, which is dinadan po yun monthly. At ang kinukuhanan po namin ang source is raw at saka product po. Kataka-taka rin daw na walang ibang apektado sa komunidad kung tubig nga ang dahilan nito. Samantala, ayon sa pagtatanong-tanong ng mga tauhan ng City Health Office sa komunidad para imbestigahan ang pangyayari, ang kwento raw ng mga kalaro ni William at Ellery. Bago ang pangyayari, ang kanilang nilaro at kinain, ang halaman na kung tawagin ay kasupangil. Ang kasupangil ay isang uri ng namumulaklak na halaman. Madalas namumuhay sa mga bansang tropikal gaya ng Pilipinas. Pula ang bulaklak nito at namumunga ng itim na parang may mga berry. Pero ang tanong,
May katotohanan bang nakalalason ito? Walang record ng lason ang kasupangil. Actually, yung kasupangil, kilala yan ng mga herbularyo. Noon-noon pa kasi medicinal plant yan eh. Ginagamit yan kapag mayroong stomach ache. Ang kasupangil o Clerodendron intermedium ay ginagamit din daw noon bilang alternatibong gamot para sa mga sugat. Kilala yan as an horticultural plant. Ibig sabihin, may mga nag-aalaga talaga niyan. Pero at the same time, like I said, yan ay ginagamit sa traditional o folk medicine. So yun ang dalawang uses niya. For ornaments, tsaka for medicine. Hindi na pina-autopsy ng pamilya ang pumanaw na si Ellery. Ang pinakamalaga pa rin ayon sa eksperto, huwag basta-basta sumubo ng halaman, lalo na kung ligaw ito. At payo para sa mga magulang, mainam na bantayan ang kinakain ng mga bata. Anything na hindi pagkain, huwag isusubo. Kilaruan pa yan o halaman o hayop na maliliit, huwag isusubo. Doon nagsisimula yun. At paalala ni Doc, kapag nakaranas ng anumang sintomas, agad dalhin sa ospital para mabigyan ng karampatang lunas. Once kasi na-identify natin ito, magbibigay talaga ng tamang antidote or tamang gamutan and management dito. Ang mga bata, likas na mapaglaro at mausisa. Kaya tamang gabay ang kailangan para ang kanilang paglilibang hindi mauwi sa kapahamakan at pagkasawi ng buhay.